Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tagapagtanggol, matatag, hindi napapagod, at ang haligi ng tahanan. Sila ang ating mga dakilang tatay o ama. Karaniwan sila ang tinitingnan natin bilang gabay ng ating pamilya na handang magsakripisyo sa anumang bagay. Ngunit ang tanong, kamusta na kaya si tatay? Marami akong galit. Tiis lang lagi. Okay naman po ako. Okay naman siya. Okay naman. Kaya naman ngayong ipinagdiriwang natin ang Father's Day, bibigyang pugay natin ang nagsisilbing inspirasyon ng bawat pamilya. Alamin natin ang mga paraan upang mapanatili ang kanilang maayos na mental health at well-being, lalo na ngayon sa modernong panahon. Dito lang yan sa Expert's Opinion. Ngayong linggo makakasama natin si Teacher Richard Uyap Jr., isang occupational therapist, isang guro, isang content creator, isang family life coach. Sir, magandang araw po. Welcome po sa ating programang Expert's Opinion. Magandang umaga rin po at maraming salamat po sa pag-invite. Sir, ngayong Father's Day, ngayong Sunday, bibigyan pugay natin ang ating mga dakilang ama sa sakripisyo ng kanilang mga pamilya. Alam naman natin, teacher, na maraming tawag sa kanila, iba-iba man yung tawag natin sa kanila, iba-iba yung, yung kung paano natin sila i-describe, pero iisa lang yung representation nila, which is haligi ng tahanan. Yes. Pwede niyo po bang i-explain sa amin, teacher, kung bakit haligi ng tahanan ang tinatawag sa ating mga dakilang tatay? Well, primarily, we associate haligi kasi as a foundation. Sila ang nagiging sandalan ng mga tao, no. So it also represents in a family. The representation of a father is the one that we always depend on. The one which is the head of the family, and the one that takes care of all of its members, most especially the children and also the spouse. Pero sir, ano po ba yung mahalagang papel ng isang ama sa pag-build ng isang maayos na pamilya at tahanan? Okay. Marami pong roles kung i-enumerate po natin lahat, no? But siguro let's sum it up into 3 things. Okay. Primarily, which is alam ng mas nakararami is, father is always the provider. So, associated ang pagiging tatay sa pag-provide financially. But providing doesn't also only mean na nagpo-provide ka financially. Are you also providing your time to spend time with your spouse or spend time with your children? Are you also providing that sense of love? Kasi love doesn't only mean na you providing for your family. Love also means that you are caring for them. Even discipline is also a form of love. Providing also means you're giving them opportunities to learn. So there's a lot of ways for a father to be a provider. And another thing din, no, isa pa po, fathers are also the emotional anchor. Emotional anchor meaning, natatakbuhan ba tayo ng mga anak natin kapag may problema sila sa eskwelahan? Makakapagsabi ba sila ng mga bagay na gusto nila, na hindi sila matatakot kay tatay, napapagalitan sila. And again, yung major topic natin, which is they are the foundation of the family, no? So they are the ones who are constantly making sure that all of its members are well taken care of, while at the same time it comes hand in hand in being intentional. Tayo bilang tatay, kailangan intentional tayo. Anong gagawin ko para maging okay ang anak ko? Anong gagawin ko para makapag-provide at kung ano-ano pa po. Nabanggit niyo yan, sir. Sa pagpapalaki ng anak, ano naman po yung kahalagahan ng presensya ng tatay? Yung sinasabi nila father figure. May naririnig tayo, sir, kaya siya ganyan kasi wala siyang father figure. Ano po bang ibig sabihin nito? Aminin man natin sa lahat, no? Hindi sa lahat ng pagkakataon, there's always a father figure in the family. And nakakalungkot mang isipin, pero may ganun talagang pagkakataon. But one thing is for sure, there's always an implication.
Ngayon, malaki po ang nagiging epekto ng pagkakaroon ng father figure sa bata. Unang-una na ho dyan, nagkakaroon ho siya ng sense of identity. Ano ba dapat ako bilang lalaki? Ano ba dapat ang maging role ko? Nagkakaroon din po kasi siya ng role model eh. Nagkakaroon din po siya ng idea kung paano dapat ginagawa ang bagay-bagay, paano magmahal ng asawa, paano mag-provide para sa mga anak, paano magdisiplina na may pinapakitang pagmamahal. Ayun po. Pero sir, madalas po na tinitingnan natin sila, nabanggit nyo nga kanina na father figure, sila yung nagpo-provide, the provider. Madalas natin tinitingnan na sila yung matapang, matatag, parang hindi napapagod. Pero kaakibat po nito, bihira po natin silang makamusta kung kamusta na po ba yung kalagayan sa mental health. Gaano po ba kahalaga na kinakamusta natin ang ating mga tatay? And of course, how important din yung mental health ng mga tatay? Nako, bago ko po sagutin yung tanong po na yan, I really appreciate your good company and also your office for doing this talk, Kasi wala ho masyadong nag-uusap or tumatalakay sa mga topic patungkol sa mga tatay. And it's really important. Why? Katulad na nabanggit natin kanina, father is the head of the family. If the head of the family is not okay, magkakaroon ho kasi siya ng domino effect. Hindi lang para sa kanya, sa sarili niya, kundi pati sa asawa niya, pati kung paano niya tinatrato ang kanyang mga anak. But here's the thing, sobrang importante ho ng mental health ng tatay. Bakit ho? Kasi tayo ho, yung presensya natin bilang tatay, ang ginagawang basis ng mga anak natin kung paano rin sila mag-act sa iba dahil nagiging role model din ho tayo. Inspirasyon. Yes, totoo po. At tayo rin ho kasi ang nagiging basis nila kung paano nila hinaharap yung mga problema at pang-araw-araw na buhay. Are we providing the right values for them? Are we providing the what? O anak, kapag may gumawang mali sa'yo, huwag mo siyang gagawa ng masama. So, tatay din ho ang nagpo-provide ng mga bagay na yun. Kaya kailangan ho, maganda rin ho talaga ang mental status ng ating mga tatay. Pero teacher, ano po ba yung mga karaniwang pinagdadaanan ng mga tatay na nakaka-apekto sa mental health nila? Of course, may mga bagay dyan na tinatago lang nila, kinikimkim nila. Ano po ba yung sa tingin yung mga karaniwan? Okay. Ang madalas na nagiging challenge ng mga tatay that leads them towards those like emotional or psychological concerns are the following. Siyempre, unang-una na ho dyan yung burden of providing. Hindi ho madali para kumita ng pera, considering ho na dumidepende ho kasi yung mga anak natin, yung asawa natin sa atin. Hindi lang ho kasi yung sarili nila or yung mga tatay lang ang iniisip nila kung anong kakainin niya, kung hindi kung ano ang kakainin ng buong pamilya niya, at ano ang mga kailangan niya pang gawin para mas makapag-provide pa ng mas marami pa. Pangalawa ho dyan is, alam naman ho natin, yung pang-araw-araw na buhay natin, pagko-commute, yung struggle natin, taas ng bilihin, at kung ano-ano pa. So, nakaka-contribute ho ito sa mga stresses. And sa tingin ko ho, ang pinaka-challenging part po sa mga tatay is yung part ng communication. Madalas ho kasi hindi ho nila na i-relay ng maayos yung mga nararamdaman nila. Partly because also of their role. Kasi para ang nagiging dating ho kasi nagkakaroon ng implication na kapag katatay ka, kailangan matapang ka. Malakas. Kailangan, hindi ka nagpapakita ng kahinaan. Hindi dapat. Yes, hindi pwede. Tsaka hindi rin po pwedeng under the saya ka. Kailangan palagi rin. Ikaw ang padre di pamilya. Yung mga bagay na yon, paminsan nagpa-pile up siya. Paminsan makikita na natin siya sa ibang aspeto. Mas galit si tatay, mas palagi siyang inis, bugnot, at kung ano-ano pa. Pero napaka-importante ng mga bagay po na ito. Kasi teacher, pansin naman natin ngayon, kahit randomly magtanong ka lang sa mga tatay dyan, ay, kamusta ka na? Lagi nilang sagot. Okay lang. Okay lang. Totoo po. Totoo po ba? Walang problema, okay Yes lang. po. Pero deep inside, may malalim pa pala silang pinagdadaan. Totoo po. You need connection with that teacher. Sa kabila ng mga responsibilidad nila, sa tingin niyo po ba anong sikreto sa pagiging matigas nila, matapang na parang walang problema, hindi napapagod? Ano po kaya sa tingin yung mindset ang meron sila? Okay. Mga tatay, hindi sila sa hindi napapagod. Napapagod ho sila. Kailangan lang ho nilang tumayo, kailangan lang ho nilang mag-provide
dahil may mga taong nakadepende ho sa kanila. Hindi rin naman ibig sabihin na hindi nila napapakita yung mga bagay na ina-expect natin sa mga normal na tao na dapat nalulungkot ka. Kahit na hindi nila pinapakita, hindi ibig sabihin nun, hindi sila napapagod, hindi sila nahihirapan. Kailangan lang ho nilang tumayo, kailangan lang ho nilang magtrabaho, kailangan lang ho nilang mag-provide dahil may mga taong dumidepende ho sa kanila. Teacher, in general, bilang mga tatay, of course, lalaki sa lipunan, Yes, bakit ba madalas hindi nila pinapakita yung kahinaan nila? Minsan kailangan na talaga. Ano po ba yung ambag ng pagtingin ng lipunan dito? And sa tingin po ba, kaya mong baguhin ito? Okay. Yung pagpapakita ho kasi ng kahinaan, paminsan ina-associate natin sa weakness. Paminsan yung even pagpapakita natin ng emosyon, ina-associate natin siya na, okay, yung tatay mo hindi ganun ka-masculine. Kaya hindi siya maskulado, hindi niya alam kung kumbaga ano siya malambot na klase ng tatay. Pero hindi po ibig sabihin noon na ganun po palagi ang nagiging kalalabasan. Malaki hong implication ng society dito, no? Katulad ng binanggit natin, madalas ho kasi bata pa lang tayo, pinapa-imply na sa atin na dapat pagkalalaki ka, ganito ka. Dapat pagkalalaki ka, matapang ka, malakas ka, at kung ano-ano pa. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, tama po itong pananaw na ito. So, kailangan po nating maintindihan na bilang lalaki, kailangan din po nating ipakita ang emosyon natin, lalong-lalo na po sa mga taong mahal natin. Kumbaga sinasabi nila, tao lang din naman sila. Yes, totoo po. Totoo po. Pero teacher, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin sa mga tatay. Pagdating po ba sa mental health nila, may mga senyales ba na hindi na sila okay? Yung mga sobrang evident ngayon. Okay. Depende ho actually kung ano ang presentation. Marami ho kasi mga mental illnesses na kailangan nating ma-identify at kailangan nating malaman kung nagpo-fall na po ba talaga siya doon. Pero kung kunwari, napapansin na natin, may signs and symptoms ng tinitingnan natin, unang-una na ho dyan, may mga pagkakataon, nawawala na ho sila ng interes. Yung mga bagay na masaya sila noon, like lumalabas kasama mga anak, paminsan hindi na nila gusto, palagi nang bugnutin si tatay, palagi na po siyang galit, hindi na ho niya masyado mapagtimpian ang kanyang nararamdaman. Pangatlo, may mga pagkakataon din ho na instead of gawin yung mga constructive na bagay o mga bagay na kapakipakinabang, ang ginagawa na lang ni tatay ay manood ng TV at kung ano-ano pa. Hindi ko ho sinasabi na itong mga bagay na to ay mali. Pero kung may mga pagkakataon na noon hindi siya ganun, tapos biglang out of the blue, biglang bakit ganito na si tatay? So baka meron ho siyang pinagdadaanan. At ang role natin, mga either asawa or mga anak, is hindi ho para husgahan si tatay. Baka mamaya, tao lang din si tatay, baka may nararamdaman siya, may pinagdadaanan siya. Baka pinagalitan siya sa trabaho. So, or baka mamaya, hindi na ibibigay yung tama sa kanya. So, hindi naman maikikwento ni tatay yun. So, kailangan din natin pumasok at kamustahin din natin si tatay. Dito na pumapasok, teacher, yung napakahalaga ng salitang kamusta, no? Tama. Parang iba yung dating din nun. Kahit kahit kanino naman siguro. Pero teacher, sa tingin niyo po ba paano mapapangalagaan ng mga tatay ang kanilang mental? Okay. Unang-una ho is a change of mindset. Kailangan ho maintindihan ng mga tatay, maintindihan natin bilang lalaki na hindi natin kaya lahat. Pangalawa, kailangan din po natin maintindihan na hindi lahat ng bagay nasa sa atin ang sagot. Baka mamaya wala pala sa atin, hindi pala natin hawak ang sagot ng mga bagay-bagay. Hindi tayo nagre-reach out. Example, bigla kang nasisante kasi nagsarado ang kumpanya. So ano ang gagawin natin? Siyempre, nakakalugmok po yun at dahil hindi ka makakapag-provide. Pero labas po yun sa kakayahan natin. Ang kailangan mo natin gawin ay mag-hoop up kasi palagi it would always be a constant battle. Hindi lang para sa ating mga tatay, but as a normal human being. Teacher Richard, sa panahon natin ngayon, paano po ba natin mailalarawan ng mga tatay? May pagkakaiba po ba sa mga sa pagiging tatay noon at ngayon sa modernong panahon? Yes. Sa totoo lang, malaki. Kasi noon, at ito ay hindi ho panghuhusga sa mga nakaraang henerasyon, ano? Noong araw ho kasi, ang nagiging role ng tatay ay provide financially and to lead the family. Ngayon ho kasi ang dami ng requirements.
kailangan mo na mag-spend ng time, kailangan mo na magpakita na kailangan vulnerable ka rin. Why? Kasi tayo pong mga tatay ngayon, tayo ho ang tayo ho ang anak ng mga frustration natin noon. Yung mga stress natin, yung mga childhood trauma natin noon na si tatay palagi hindi nag-i-spend ng time. Ngayon, alam na natin na kailangan mas mag-i-spend tayo ng time sa anak natin dahil tayo mismo naramdaman natin na kailangan pala natin iparamdam sa mga anak natin na kailangan tayo nila. Kailangan natin ng oras at kailangan natin ng quality time. Tsaka nakikita ko rin, Teacher Richard, noon talagang trabaho. Yes. Pero this time, may makikita tayo na may mga hobbies na rin yung mga tatay. Totoo. Nakatutuwang tingnan na hindi lang sila puro focus sa trabaho. Pero hindi natin maiwasan na may ilan pa rin dahil sa hirap ng buhay. Yes, totoo po. Kasi iba-iba hong social demographic at saka mga levels po ng buhay, iba-iba rin ang pinagdadaanan. Yung mga tatay na saktuhan lang ang kinikita, wala silang choice kung hindi kumita ho para sa pamilya nila. Kapag ka medyo nakaangat-angat ka naman, kailangan medyo alagaan mo ang iyong perspective para kumbaga malinaw ang iyong pag-iisip. Iba-iba ho ang pinagdadaanan natin bilang mga tatay. Pero ngayong Father's Day, Teacher Richard, ano po ba yung pinakamahalagang aral na ibinibigay sa atin itong pinagdiriwang natin ngayong Father's Day? Okay. Ngayong Father's Day, kailangan po nating maintindihan na hindi ho natin kaya lahat. Bilang tatay, pwede rin ho tayo maging vulnerable. Vulnerability doesn't mean that we need to show weaknesses. Because strength in itself, yung pagiging matapang or pagiging strong also means na alam mo na may weakness ka dito, alam mo na hindi mo kaya tong bagay na to, at alam mo kung paano humingi ng tulong. Yung tulong, hindi naman, madalas hindi natin kailangan yung tulong na, okay, tulungan kitang kumita ng pera. Yung tulong kahit yung simpleng suporta, emotional support, appreciation kay tatay, pagbibigay ng tubig habang nagpapahinga si tatay, hainan natin ng pagkain, ibigay natin yung mga pagmamahal. So, marami pong pwedeng gawin ng mga tatay, pero wag po nating isipin na tayo lang po ang sagot. Pag hindi natin nakuha yung sagot, kasalanan na natin. Kasi ang ginawa ho ng Panginoon, ginawa ho ang family na hindi lang ho ang tatay ang nasa equation, kung hindi ang buong pamilya. Para mabuo nga isang pamilya, syempre, teacher, may ambag rin ang bawat isa. Yes, totoo po. And ngayong Father's Day, baka may message na rin po kayo sa mga asawa, mga anak, and of course, mga kasama rin ni tatay sa bahay na matulungan din ng mental health, especially sa panahon natin ngayon. Iba na rin ang takbo na panahon. Okay. So, yung mga message ko po para po sa mga nanay, para sa mga anak, kamustahin niyo po si tatay. Bigyan niyo po ng oras, ng panahon, at ng pagmamahal. Alam ko ho mahirap kasi lalong-lalo na kapag na-establish na ni tatay na may barrier siya, na bawal mo kong kausapin pagka nanonood ako ng TV. Pero kailangan ho nating subukan. Dahil si tatay ay tao lang, si tatay ay may pinagdadaanan din, at si tatay ay may pakiramdam. Gusto ko lang i-share sa inyo na may mga bagay na talagang makakatulong, Unang-una na dyan is showing appreciation. The fact na pinapakita mo sa tatay mo, kay papa, kay daddy, kahit kay tito or kay lolo na tumatay yung tatay na, tay, maraming salamat kasi tinulungan mo ko dito. Pa, salamat, hinatid mo ko sa school. Paminsan kasi nagiging routine na rin sa atin yung mga ginagawa ni tatay, kaya hindi na natin napapansin yung mga ginagawa nila. Para naman po sa mga nanay, bigyan po natin ng pagkakataon marinig yung mga hinaing ng asawa natin. Kasi sino pa po ba magtutulungan sa pamilya kung hindi kayo mag-asawa? Kailangan po ibigay natin na yung pakikinig na kailangan nila. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang kailangan nilang marinig sa atin yung mga pagalit, wag mong gawin yan, tama, ito dapat ang ginagawa mo. Paminsan, instead of us telling kung ano yung dapat niyang gawin, baka pwede nating mag-suggest ka na lang. Daddy, parang mas okay sa'yo kapag ka ganito ginawa natin. Ano sa tingin mo? Kumbaga, mas maayos na approach. Yes po, mas maayos na approach, at it's more of suggesting rather than demanding. Kasi, again,
yung emosyon ho natin bilang asawa, nakukuha rin ho yun ng ating asawa na lalaki, na tatay. So kailangan ho, kung gusto natin na subukan, baguhin ang emosyon ng spouse ho natin, kailangan magsimula ho siya sa atin. Teacher, maraming salamat po. Pero Yes po. siguro bago tayo magtapos, mensahe nyo na lamang po para sa nanonood ng mga tatay ngayon, mga soon-to-be dad, and of course, mga tumatayong ama sa kanilang pamilya ngayong Father's Day. Okay. Alam ko po, mahirap po ang pinagdadaanan natin bilang mga tatay, no? Ako po ay isang tatay na rin. May anak na rin ho ako at mayroon po akong dalawang stepchildren. Mahirap ho, hindi lang ho mahirap sa pagkita ng pera, kung hindi mahirap din po dahil ang pagiging tatay ho ay constant learning process. Hindi ho ibig sabihin na alam mo na, nagkaanak ka na ng isa, ibig sabihin gano'n na. Katulad nito, iba ang henerasyon nila, nagse-cellphone. So ibang usapan ho. It's a constant learning process. Ang masasuggest ko ho, pakinggan ho natin sila. Huwag ho nating i-impose kung ano yung kinalakihan natin noon. Pakinggan natin sila, intindihin natin sila, at ibigay natin yung pagmamahal na nararapat ho para sa ating anak at sa ating asawa. Teacher Richard, sa mga gusto naman pong magulang, especially mga tatay na lumapit para humingi ng payo, saan po ba nila kayo pwedeng mahanap? So, you can reach us at Dreamcatcher Therapy Center. So, meron po kaming 4 na clinic. We cater for kids with special needs. We also offer specialized services, and most especially, we also offer parenting coaches. Also, we have a digital platform called The Parenting Coach PH. Usually, ang advocacy po namin na ito ay tinutulungan at binibigyan ho namin ng guidance ang mga magulang kung papaano ho nila palalakihin ng maayos at kung paano po tayo mas magiging effective na parents with intentionality na pinag-iisipan ho natin at hindi na lang natin hinahayaan na mangyari lang ang pagiging tatay at ang pagiging nanay. So, maraming salamat po for your time, and sana po makita po namin kayo sa susunod sa aming mga clinics. Maraming salamat po, Yes Teacher po. Richard, sa pagsama niyo po sa amin ngayon sa programa natin yun. Of course, sa pagbibigay pugay natin sa paraan po Yes. na to sa ating mga dakilang natin. Of course, Teacher Richard, Happy Father's Day din po. Maraming Maraming salamat po. Muli, Happy Father's Day po sa lahat ng tatay, daddy, ama na nanonood sa atin ngayong linggo sa programa natin sa Expert's Opinion. And of course, batiin ko na rin po yung papa ko na nanonood ngayon na Happy Father's Day pa. I love you po. Ayan, at muli, ako po ang inyong host, Rovic Manuel. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Kasama pa rin ang ating mga eksperto dito lang sa Expert's Opinion.